What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or flies into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind is School. The coolest marketplace for science and art ideas, Step into amazing portals with us. where extraordinary, weird, and mind-blowing connections come to life. Kailan kaya natin makakasama ulit ang pamilya natin? Ang pamilya ko kasi nasa ibang bansa, kaya hindi ko pa sila mabisita. Miss ko na sila. Ako rin, Fisher. Miss ko na yung mom ko. That's why I carry a photo of her wherever I go. Uy, Mikey, kamukha mong mami mo. Ito na ang picture ng parents ko. Ito ang picture ng mama ko. At ito yung picture ng papa ko. Uy, kamukha mo nga silang dalawa, Fisher. Have you ever wondered? Paano natin namamana ang ating itsura at iba pang mga katangian? Sabi ng Mind Blower, merong hidden bookshop sa Mind School. Baka doon yung sagot sa tanong mo, Fisher. Tara, puntahan natin! Hey Mikey! It's the Hidden Bookshop! Ready na ba kayo sa ating adventure sa Hidden Bookshop? Ako, Fisher, ready na. I'm interested to know the answers to questions of heredity. For example, what are genes exactly? What stories do we keep inside of us? What is the inside story of life? Like Mikey and me, I'm sure you have your own questions. Tara, samahan niyo kami! Wow! Cool naman dito. Daming libro. Look at that sign. It says there are 8.7 million books in this shop. Each book here has the inside story of all living things known to science. Bakit tayo nasa loob ng isang bookshop? May libro ba sa loob natin? Nice to see you again, Fisher and Mikey. And all of you there watching. Maganda yung tanong mo, Fisher. May libro ba sa loob natin kung saan nakasulat ang kwento ng buhay? Para masagot yan, tignan mo ang test tube na yun. Ano po ito, Manong Guard? Oh, at bakit meron pong parang sapot na lumulutang sa loob? Parang alam ko yan, Fisher. DNA po ba yan, Manong Guard? Nagawa ko na kasi ang experiment na yan. Gamit ang alcohol at sabon, nakapag-extract ako ng DNA. Ang DNA ay molecule na nagdadala ng ating genetic code. Mikey, dahil alam mo kung paano mag-extract ng DNA, bakit hindi mo ipakita sa kanila? Nakikita na akong lumulutang. Exciting! Yan ang DNA ng saging. And that's the end of our experiment. Wow!
Ang galing naman ng experiment na yun, Mikey. Na-inspire tuloy ako na matuto pa tungkol sa DNA at sa kwento sa loob natin. Sobrang fascinating talaga ng DNA, no? Ang DNA ay napakahalaga sa buhay. All living things are made up of one or more cells, and most of those cells have DNA inside of them. This DNA is important for the growth and development of all living things. Dahil dito, napapasa ito sa susunod na henerasyon. Kaya pala nasa bookshop tayo ngayon. Kasi bawat libro dito ay parang DNA kung saan nakasulat ang kwento ng iba't ibang klase ng buhay sa mundo. Do you know how many species there are on Earth? Can you guess? Is it 15 million, 2 million, or 8.7 million? Sa kasalukuyan, ang estimate ng mga scientists ay umaabot sa 8.7 million species ang meron sa mundo. Wow! Pakinggan mo to, Mikey. Sa estimate pala ng 8.7 million species, hindi pa dun kasama ang bacteria. Tama ang mind blower. Ang kasama sa tinatansyang 8.7 milyong species ay mga eukaryotes, mga uri ng buhay kung saan ang nucleus ng kanilang cells ay nakabalot. Naalala ko po yun, Manong Guard. Di ba kabilang dito ang mga hayop, halaman, fungi, at ilang uri ng mikrobyo? Oo nga! Tayong mga tao, pati na yung banana, ay mga eukaryotes. Kaya nga kanina, para ma-extract ang DNA, kailangan butasin ng balot. Tama, Mikey and Fisher. Maihahambing sila sa prokaryotes. Ito yung mga uri ng buhay kung saan ang kanilang cells ay walang nakabalot na nucleus. Naalala mo ba, Mikey, kung ano ang mga kabilang sa grupo na to? Opo, kabilang dito ang mga bakterya at ilang uri ng mga mikrobyo na ang tawag ay archaeans. Very good, Mikey! Ibig siguro sabihin yan, kung isasama sa bilang ang prokaryotes, baka ilang beses na mas madami ang mga libro dito sa Hidden Bookshop. Pero kahit nga ang bilang na 8.7 million species, malaki na. At tayong mga tao, isa lang dun sa 8.7 million. Magaling! Actually, may sculpture dito sa bookshop na lalong maglilinaw ng idea na yan. Ayan oh. Ang interesting naman ng hugis na to. Scan nga natin gamit ang ating mind blowers, Mikey. Ang DNA pala ay parang alphabet na bumubuo sa lengguwahe ng bawat klase ng buhay. Pero ang alphabet na to ay may 4 na letters lang. At ang letters na ito ay nakasabit sa hugis na to. At ito pa, Fisher. Di ba nagsusulat tayong sentence left to right? At sa ibang languages, right to left or up and down. Ang alphabet ng buhay naman ay nakasabit ng ganito. At ang pagkasunod-sunod ng letters na ito ay nagbibigay buhay sa iba't ibang klase ng buhay. A always pairs with T, and C always pairs with G. Sa pamamagitan ng molecules na A, T, C, and G, nakasulat ang kwentong nakatago sa loob ng lahat ng living things. Anong message kaya to? May kasama pang green peas. Oh, it's a letter from Gregor Mendel. Wow! Mabasa nga. Ang kwento ng bawat klase ng buhay na nakasulat gamit ang DNA ay tinatawag na genome. Bawat libro dito sa Hidden Bookshop ay kumakatawan sa genome ng isang species. Isang halimbawa dito, ang libro na yan. Oh, ito ang libro ng kwento ng species nating modern humans, Homo sapiens sapiens. Dito nakasulat ang kwento nating mga tao, ang human genome. Siguro mahaba yan. Gamit ko nga ang mind blower ko para iscan. Oh! Sabi dito, merong 3 billion letters sa human genome. Oh, ang 3 billion na letra sa human genome ay hindi nakakalat. Nakaayos sila sa 21,000 chapters o kabanata. Magandang observation yan. Ang pagkakasunod-sunod ng letters para maging trait ng tao ay tinatawag na gene. So sa human genome, merong 21,000 genes kung saan nakasulat ang iba't ibang katangian ng bawat tao. Ang mga katangian na ito ay may kinalaman sa mga parte ng ating katawan at kung paano sila gumagana. Kaya merong 21,000 chapters ang human genome. And those chapters contain many elements and scenes representing body parts
and functions that give life to the inside story. Tignan mo yung libro na yan, Fisher. Fisher, Oh. Dito naman nakasulat ang inside story ng mga chimpanzee. Nakakamangha na magkapareho ng 98% ang pagkaayos ng genes nila sa genes ng humans. at biruin mo, ang dami pang inside stories dito. Bawat isang libro ay isang species lang. Ito, isang species pa lang ng parrot. Merong 350 species ng parrot na alam natin. Ito naman, inside story ng species ng butterfly out of the 17,500. Ito naman, isang species lang ng beetle out of 350,000. At ito, isang species ng ant out of the 10,000. Grabe! Sa Beetle shelf pa lang ng bookshop, may 350,000 books na! Yes, at lahat ng books na yan, all 8.7 million, ay nakasulat gamit ang A, T, C, and G. Ngayon na naiintindihan nyo na ang nakamamanghang kwento ng bookshop na to, handa na kayong basahin ang message na yan. Salamat po, Manong Guard. Anong message kaya to? May kasama pang green peas. Oh, it's a letter from Gregor Mendel. Wow! Mabasa nga. Dear Mikey and Fisher, I crossed 28,000 pea plants across 7 years because I was fascinated about the same thing you are now, heredity and variation. Father Gregor Mendel. Marami na ngayong kaalaman tungkol sa genes, pero yang si Gregor Mendel ang isa sa unang nakaisip kung paano namamana ang iba't ibang katangian. Pinag-eksperimentuhan niya ang mga combination ng buto ng pea plant. Basahin niyo yung libro niya. Daming alam ni Manong Guard, no? Genius siya. Let's call him Manong G. G for Genius Guard. Yes! Dami nating natutunan kay Manong G. Resourceful pala ni Gregor Mendel, no? Biruin mo, gamit ang pea plants na pwedeng ingredients sa pagluto, nadiskubrihan niya ang patterns ng pagpasa-pasa ng mga katangian. And this led scientists later on to think about what the hereditary material is made of. Kung ano nga ba talaga ang napapasa. Today we know the answer. It's DNA. Ang galing kasi talaga ng DNA, Fisher. Kaya nitong gumawa ng madaming kopya ng sarili niya. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento ng heredity o pagpapamana ng mga katangian. Dahil din sa DNA, pwedeng magkaroon ng variety o pagkakaiba-iba sa buhay. Talaga? Paano nangyari yun kung yung DNA gumagawa lang din naman ng kopya ng sarili niya? Ano ang nangyari sa DNA para magkaroon ng variety? Well, isa sa mga dahilan ay ang sexual reproduction. Sa pamamagitan nito, nagko-combine ang DNA ng mga magulang at nagkakaroon ng paghahalo ng mga katangian. Ang galing! Yan pala ang dahilan kung bakit kamukha natin ang ating mga magulang, pero hindi tayong eksaktong kopya nila. Hindi tayo clones ng mga magulang natin. Ang living things na gumagamit ng asexual reproduction, paano naman sila nagkakaroon ng bagong kombinasyon ng DNA nila? Oo nga, no? Scan natin ang libro ng mga mikrobyo para malaman natin ang sagot. Ang sabi dito sa Mind Blower, minsan ang pagkopya ng DNA ay hindi rin eksakto. Pwede pala magkamali ang pagkopya ng DNA. Minsan, nangyayari lang talaga to. Minsan din, nangyayari to dahil sa radiation o iba pang epekto galing sa labas ng cell. Dahil sa mga pagkakamali na to, nagkakaroon ng mga bagong kombinasyon ng DNA. Tawag sa pagbabago na to ay mutation. Dahil sa mutations na to, nagkakaroon ng bagong versions ng isang gene na tinatawag nating alleles. Mutation? Does this mean that in a sense we're all mutants? Lahat tayo X-Men? Parang ganun na nga, Fisher. Importante kasi ang variation sa buhay. Oo nga naman kasi. Kung pare-pareho tayo lahat ng genes, mas madali tayong tamaan ng parehong sakit. Dahil din sa bagong genes, nagkakaroon ng bagong mga katangian. Minsan, ang mga bagong katangian na ito ang nakakatulong sa survival, lalo na kapag nagbago ang kapaligiran. Tama talaga si Manong G, no? Parang ganito ang laro ng nature-nurture sa buhay.
found. Ano kaya to? Baka na naman to ni Manong G. Dahil alam ko na ang tungkol sa pagsama-sama ng genes, alam ko na makakatulong ito sa pag-visualize na ang bawat klase ng buhay na nagpapasa ng kanilang DNA ay parang naglalaro ng raffle. So ibig sabihin, Fisher, ito yung mga genes na pwede mong mamana. Yes, when we inherit genes, we get from a selection of what's available in the gene pool. Parang genetic lottery. Because only the same species can mate and reproduce. Built-in na sa DNA nila kung paano nila i-arrange ang kanilang mga sarili para maging species. So humans only mate with humans. Elephants with elephants, bats with bats, and so on. Ito ang dahilan bakit hindi gagana pag nagsama ang halaman at hayop na DNA para mag-produce ng offspring o anak. Oh, and according to my mind blower, madaming cases na merong tao na sobrang dami ng buhok. Kaya tuloy sila natutukso na unggoy. This condition is called hypertrichosis, also known as werewolf syndrome. Pero ngayon na alam ko ang inside story, na mayroong genes na common sa lahat ng living things, naiintindihan ko kung bakit may mga ibang katangian na lumalabas sa isang individual na hindi common sa species nito. Ako din, Fisher. Nakatulong ang ating pagbisita sa Hidden Bookshop. Ngayon, nakita ko na ang koneksyon. May genes kasi talaga for hair and hair growth. Pag maiba lang ang isa o ilang letra, meron na agad variation or mutation. Sa tingin ng ilang mga eksperto, ang werewolf syndrome ay isang halimbawa nito. Ganon din sa kondisyon na ichthyosis vulgaris, na sinasabi ng iba na pinaglihi daw sa isda. Ang ilan sa mga genes nila para gumawa ng balat, may pagkakaiba, kaya kumakapal ang kanilang balat na parang kaliskis ng isda. Kaya hindi totoo na pinaglihi sa unggoy o isda ang mga tao na may kondisyon gaya nito. Nangyayari talaga paminsan-minsan ang ganitong mga kaso dahil sa natural na pagbabago ng inside stories ng ating genes. Katulad din yan sa mga genes na may koneksyon sa diabetes, high blood, at iba pang mga sakit na hereditary. Kadalasan sa mga genes na to, hindi garantisado na magkakaroon ka ng parehong sakit sa magulang mo. Pero kapag napamana sa iyo ang mga genes na to, lumalaki ang tsansa na magkakaroon ka rin ng diabetes. Oh, our mind blowers are telling us it's time to teleport to continue our learning adventure. What's this? Oh, look! Oh, it's a book. It's entitled The Inside Story, Not the Whole Story. And look, Fisher, it's a 3D image of a DNA. Wow! Now that is the perfect souvenir, Mikey. The inside story of nature is so amazing. But this souvenir is a wonderful reminder that it is not the whole story. Ang mga namamana na genes, katulad ng namana ninyo sa inyong mga magulang, na namana naman nila sa kanilang mga magulang, ay kailangan pang dumaan sa maraming proseso bago maging katangian. At dito, mahalaga ang role ng nurture. Nakita ko kanina sa mga libro sa Hidden Bookshop na ang kapaligiran o outside story ang may hawak sa iba't ibang susi o passwords. Sila ang makakapagsabi kung paano mag-express ang iba't ibang genes natin. Nakikita ito sa iba't ibang levels. Sa mga extreme conditions, katulad ng climate crisis, ang mga genes ng pananim katulad ng bigas, nasisira ang pag-express nila. Dahil sa climate crisis, nababawasan ng 30% ang sustansya ng parehong dami ng kanin. Marami pala talagang epekto sa genes ang kondisyon sa labas, no? In the case of rice and the climate crisis, we did not nurture nature for it to yield more nutrients. Dahil sa climate crisis na sanhi ng kakulangan natin ng nurture, kumonte ang sustansya ng nature. Oo nga. At isa pang malaking issue ng pagkulang natin ng nurture sa nature ay ang mabilis na pagkawala ng natural environment. This causes species to disappear. And with the loss of species comes the loss of genetic diversity. Imagine nyo ang Hidden Bookshop na binisita natin kanina.
mayroong 8.7 million books doon. Mabilis na naglalaho ang bawat libro doon. At kasama doon, nawawala ang inside story ng bawat species. Nawawala ang samot-saring klase ng buhay. Nakakalungkot, Mikey, no? Nakadepende pa naman ang lahat ng buhay sa isa't isa. Pag nawala ang ibang libro sa Hidden Bookshop, naaapektuhan din ang mga naiwan. Ganun na nga, Fisher. Tapos isipin mo na lang ang mga tinatagong yaman ng bawat kwento sa Hidden Bookshop. Sa ilang mga libro doon, nakatago ang posibleng solusyon sa ating mga problema. Oo nga, milyong-milyong inside stories. Malamang sa iba nakatago ang sagot sa pagbulok ng plastic, pagdami ng ani, o pagtulong sa mga taong may sakit. Kaya, mahalaga talaga panatilihin ang dami ng samut-saring kwento ng buhay. Parang laro ng tug of war ang nature at nurture. Tama talaga si Manong G, no? Parang ganito ang laro ng nature-nurture sa buhay. Tama ka dyan, Fisher. Halimbawa, ang side na to ay nature. Yung side naman ni Fisher ay nurture. Parehong may role ang nature at nurture. And this also applies to traits katulad ng mga talents natin. Ang ganda, no? Kasi nga, wala tayong say kung ano yung namamana natin. Pero, meron tayong magagawa sa pag-develop ng mga talents natin. Kaya talaga dapat bigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang mga bata sa edukasyon. Kasi hindi talaga natin nalalaman ang full powers ng kanilang inside story kung walang nurture at suporta ng pamilya at komunidad. Tignan niyo yung bato na yan. Kahit ang nature niya ay bato, ang paghugis sa kanya ay nakadepende sa napakaraming bagay. Grabe, Fisher. Parang ang dami na nag-connect sa isip ko dahil sa adventure natin sa Hidden Bookshop. Ako din, Mikey. Pag titingin tayo sa pictures ng pamilya natin, mas madami na tayong mararamdaman at may isip sa connection natin sa kanila. At dahil yan sa adventure natin. We had another mind-blowing cool learning adventure today. See you next time dito sa Mind is Cool, where learning leads to a better normal.